tulungan nyo kami ngayon guys. Ano kayang pwede namin gawin dito sa nahuli natin? Ngayong hapon nga, after maglinis ng Kuya Edmar no, ng ating mansion, ay dumiretso na nga sila sa pagdadrive dahil may kukuhanin sila ngayon. Meron nga kasi nagsabi sa atin na may nahuli daw sila ng musang or alamid. Hindi ko alam kung familiar ba kayo dyan guys. Bali kasi guys, sila yung nakatira sa forest at bihira mo talaga silang makita. Hindi sila masyado naglalapit talaga sa mga tao. Pero dito nga daw sa mga kakilala natin ay nakahuli nga daw sila at meron pang mga anak. Naisip naman agad ni mother na puntahan nga natin, tapos nag-offer na rin nga siya na bilhin na nga daw niya lahat tong mga to para sure na maalagaan. Kung curious naman kayo kung paano siya nahuli, meron daw kasi sila guys na pinutol na puno. Yung area kasi pagtatayuan na siya ng bahay, tapos nung maputol nga yung puno, nakita nga nila na sa tuktok ay nandun pala ang pugad nitong musang na to. Tapos meron din nga siyang 4 na mga anak at kung mapapansin nyo talagang todo protekta siya sa mga anak niya. Hindi naman alam ng mga tao kung ano yung gagawin nila nung makita nila yung musang. Hindi rin kasi talaga nila basta-basta malilipat kasama na nga yung mga anak kasi alam nyo na may pagka-wild talaga. Kaya naman hinuli na nga lang daw nila tapos nilagay dito sa cage na to pansamantala habang hindi pa nila alam yung gagawin. Tapos nung may balita nga sa atin, sabi ni mother kukuhanin na nga lang daw niya, tapos tayo na nga lang daw bahala kung ano ba yung pwede nating gawin sa kanya. Pero sabi nga ni mother, hihingi kami ng tulong sa inyo guys at sabihin niyo sa amin kung ano ba yung dapat nating gawin. Kung dapat ba nating isurrender itong musang sa authorities kasi alam nyo naman may mga animals nga na hindi pwedeng alagaan talaga or gawing pet. Please let us know guys in the comment section, mag-comment kayo kung ano ba dapat nating gawin, kung pwede bang alagaan sila or kailangan isurrender. Basta pansamantala ang mahalaga na sa atin sila, sure tayo na safe sila, kaya rin nga binili na sila ni mother mula dun sa mga nakahuli. Hindi rin nga kasi talaga basta makakatulog si mother hanggat hindi rin siya sure na safe nga itong mga musang na alam ko rin nga na may magko-comment na bakit hindi na lang pakawalan, pero guys sabi ni mother sa ngayon nga daw hindi siya magandang option. Kasi nga unang-una natakot na siya or na-trauma na siya mula sa pagkakahuli sa kanya. At ang hindi pa maganda baka pag pinakawalan natin siya ay maiwan-iwanan niya yung mga junakis niya dahil sa trauma niya. Kawawa naman daw yung mga babies. Lalo na nga at baby pa sila, talaga dumedede pa sa kanilang mama. Kaya naman sabi nga namin sa inyo guys, we need your help on this one. Tulungan nyo kami kung ano ba yung dapat namin gawin sa kanila. Kung meron ba tayong kailangan lapitan, puntahan para matulungan sila, mabigyan sila ng proper home. Kasi sa ngayon nga, kung mapapansin nyo guys, ayan si mama musang, kitang-kita nyo, tinatago niya talaga yung mga anak niya. Parang iniipit niya sa ilalim niya yung mga junakis niya, pero it's her way of protecting her babies, lalong-lalo na nga at nasa kakaiba nga sila na environment. Tinan nyo nga sa cage to, sumusut yung ulo ng mga baby, kaya binubukan ni Kuya Edmar no, yung mga haba-haba or yung mga sticks para nga hindi maipit yung ulo ni baby at maibalik nga nila sa loob. Basta sinasabi namin sa inyo, pansamantala nga lang na dito muna sila magsistay sa ating cage na nasa kanila ngayon or ginagamit nila ngayon. At sinasabi ko rin sa inyo kung kailangan natin silang isurrender, kung kailangan natin lang silang ibigay sa otoridad, ay talagang ox na ox sa atin ang mahalaga. Ma-make sure na safe rin sila. Anyways, ang ginawa nga muna ni na mother, inilipat nga sila sa mas malaking cage para nga daw mas comfortable sila. Sobrang liit rin nga daw kasi talaga ng cage na pinaglalagyan nila ngayon at hindi masyado makakaiburin ang mama na to. Tingin-tingin nga itong si mama musang habang si na mother ay busy pag-aayos ng cage na paglilipatan nila. Minake sure nga ni mother na comfortable yan at hindi rin sila lalamigin. Bale, nilagyan niya nga ng tela tapos nagupit-gupit na rin siya ng mga boxes dyan. Naman siya nung time na to na maging comfortable sila kahit papano dito at ayan, nilagyan na rin niya yung mga boxes dyan para nga maging tulugan nila mismo. Naawa rin nga kasi siya doon sa mga babies kasi palawit-lawit nga yung mga paa ng mga babies dyan sa cage na pinaglalagyan nila. Baka maya-maya maipit pa at masaktan sila. Eto na nga lang talaga yung isa sa mahirap na part kung paano sila palilipatin, lalo na nga at may pagka-wild talaga ang musang. Tapos trauma pa nga itong musang na to kaya talaga medyo iba yung kanyang galaw. Bago naman sila totally ilipat ay nilagyan nga muna sila ng pwedeng lagayan ng food at saka ng tubig since mahalaga na may food and water siya lalo na nagpapadede siya. Kaya naman si Kuya Jomar nyo at si mother nga po at si Kuya Edmar ay talagang inayos itong loob ng cage na to. Tapos nilagyan rin ni mother ng painuman. Medyo mataas rin nga ilagay ni mother dyan sa painuman niya para hindi nga masubsob yung mga babies dyan at para safe yung mga babies. Minasure rin nga na kuya nyo na fix nga itong cage na to para hindi siya mabuksan itong si mama musa. Pero alam nyo ba, sobrang bait rin naman niya kahit papano, kahit nga takot na takot talaga
siya. Tingnan nyo, talaga nakastay lang siya sa mga anak niya. Nakakaloka nga kasi kasyang-kasya ang mga babies dyan sa pinakagitna ng cages na yan. Kaya nakuha ni mother yung isang baby nitong si Musang na to. Alam nyo naman si mother when it comes to babies ay talagang bet na bet niya. Ayan, tiningnan niya rin. Lalo na first time niya lang talaga makahawak ng baby musang na ganyan. Kahit ako nga talaga guys, first time ko rin makakita ng musang. Anyways, after makipagkulitan ni mother kay baby musang na yan, binalik na rin naman niya. Tapos eto na nga, kailangan na natin silang palipatin sa cage nila na ginawa ni mother para mas malaki at mas spacious. Nahirapan din nga talaga sila lalo nga nung time na binubuksan na yung cage kasi meron nga po siyang alambre na kailangan putulin at tanggalin. Ginamitan nga ni Kuya Edmar yun ng plais para buksan yan pero nagagalit nga si Mama Musang. Akala niya nga ay sasaktan sila or kung anong gagawin sa kanila. Kaya naging very gentle rin si Kuya Edmar nyo para ma-make sure nga na hindi masyadong matakot itong si Mama Musa. Nung mabuksan naman ay tinali lang nila yan dyan sa kabilang cage. Door to door yan magkaharap yung dalawang door para ma-make sure nga na makalipat siya. Yan lang nga muna for tonight at inuulit ko kailangan namin ng tulong nyo. So comment kayo guys kung tingin nyo ano yung dapat natin gawin dito sa musang na to. At ano ba yung dapat natin gawin para mas safe sila at mas comfortable sila.